Hello guys, good morning. For today's mini vlog ay mag-harvest po tayo ng saging. Ayan po at meron po tayong nakitang pwede nang i-harvest na saging. Ayan, bali dalawa po ang ating i-harvest na saging ngayon. Saging na saba at saging na leturdan. Ayan, biyaya po yan ng ating kalikasan at bigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating itinanim na mga saging dyan sa ating kapaligiran. Kaya ayan po at may biyaya pong dumadating. Pag meron kang itinanim, meron kang aanihin. Ayan, medyo malalaki na po yan. At siguro mga 1 week lang yan, pwede na po, pagka-harvest ay pwede na po yung mahinog. Ayan, samahan nyo po ako at i-harvest na po natin ang ating mga saging. Yan, saging na leturdan po yan. At ayan, lilinisin muna po natin ang ating saging at para hindi po siya abala dyan. Kaya po sa ating lahat, ina-advise ko po sa inyo kung meron naman po kayong mga lupain or meron po kayong mga extra na pwedeng pagtamnan ng mga prutas o mga fruit-bearing trees ay gawin nyo na po at sigurado po yan after a few months ay meron na po kayong aanihin. Yan po, matagal na po yung nakatanim. Marami na po yan. Bali mga anak na po yan ng original na saging na itinanim ko. So marami na pong yan na naibunga. Ayan. So mga anak na po yan. At talaga pong nagbibigay po sila ng mga blessings sa atin. Ayan. So yan po naman ay sineshare ko rin po sa ating mga kamag-anak na malalapit po rito sa aming lugar. So hindi lang po para sa atin yan. So binibigay din po natin yan. Pahihinugin po natin muna yan at after ng medyo mahinog na at saka natin ibibigay po sa kanila. Kasi marami po yan. Siguro mga almost 100 pieces po yan. So maganda po yung niya, yung pagkabunga niya, marami po siyang kumbaga ay ibinunga. So yan po ang ating saging na leturdan. Ayan po, marami. Siguro mga mga 7 na na tinatawag na piling. Ayan. So yan, lilinisin po natin yan ng bahagya para naman po makapagbigay naman po ng magandang bunga yung natitirang mga anak niya po dyan. So ang saging po once na nagtanim po kayo, sigurado po yan at pag nabuhay po yan, magsusuloy po yan ng kanyang mga anak. So ang ginagawa ko po pag nagsuloy po yan ng mga hanggang 3 doon sa paligid niya, yung mga extra po na pag sumobra po yan ay tinatanggal-tanggal ko na para maganda naman po yung pagka kasi po pag maraming sumuloy diyan po sila, naghihilahan po ng paglaki. Minsan meron pong mga bansot at dahil po sila ng nag-aagawan po sila ng protina ng lupa kumbaga. So pag may mga suloy po yan na hanggang 3, pag lumagpas po doon, tinatanggal ko yung iba para maganda po yung paglaki ng ating mga saging. Kaya kita nyo po at maganda po ang kanyang ibinubunga, marami po. Kasi po pag hindi po, minsan payat po yung saging, ang ibinubunga niya po ay kakaunti lang po yan. So dyan po ay lilipat naman po tayo, yan po ay ang saging na saba naman po. Ayan, halos magkasabayan pong bumunga yan. So
titibain na rin po natin yan, i-harvest na rin po natin yan kasi magulang na rin po yan. Baka maunahan naman po tayo ng mga ibon o nung uwak. Marami po rito ibong uwak eh. Kaya pag nakikita nyo po na aaligid-aligid dyan ng mga ibong uwak, sigurado po may mga prutas po na pwede nang i-harvest kasi alam nila na nakakain na po nila yan. So nakakatuwa po kumbaga yung mga itinanim mo po after a few months ay magkakaroon po ng bunga, kaya na pwede na pong pakinabangan. So kaya po ina-advise ko po sa inyo dyan, kung may time din po kayo at wala rin po kayong ginagawa, ay yan, magtanim-tanim po kayo ng mga fruit bearing trees. Mostly po ang aking mga itinatanim, katulad po niyan, saging, ay madali pong magbunga yan. So pag medyo malaki-laki na po yan, hindi po aabuti ng 1 taon yan, ay magbubunga na po yan. Hindi katulad po ng ibang fruit bearing trees, siguro pag itinanim mo mula sa buto ay aabutin po yan ng 5 to 10 years bago magbunga. Pero ang saging po mabilis po yan, lalo na po pag malusog ang inyong pinagtamnan na lupa. Ayan, so marami tayong na-harvest ngayong araw na ito. Ayan. So marami pa rin po tayo diyang tanim na saging. So yung paligid ko po na yan ay marami pong mga fruit bearing trees na nakatanim. So yan po ang aking kumbaga ay mini-maintain o libangan ko. Ayan. So ayan na po, nakadalawa na po tayo ng na na-harvest, isang saging na leturdan at saging na saba. Ayan, so marami po yan. So matutuwa na naman po ang ating mapagbibigyan yan dito, yung ating mga kamag-anak dito sa ating malapit dito sa ating lugar. Ayan. So yan, after that linisin po natin ang ating mga kalat, ayan, para maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. So kung wala naman po kayong yung masyadong place para magtanim ng ganyang malalaking puno, yung iba ang ginagawa ay yung pwedeng itanim sa mga paso-paso or sa mga container. Yung iba ang ginagawa naman ay yung mga gulay naman po na pwedeng itanim doon. So depende na lang po sa inyo kung talagang mahilig kayong magtanim. Kasi po sa mahal na kamahalan po ng mga gulay o mga prutas, ay kung meron naman po kayong pwedeng pagtamnan, ay sikapin nyo pong maging productive din ang inyong mga space para kasi po yan, once na itinanim nyo po yan at nabuhay na po yan, in the long run sila na po ay kusa na po yung magmo-multiply dyan, lalo na po ang saging. So hindi naman po madalas actually pag nabuhay ho yan, hindi na ho yan dinidiligan. Kumbaga nature na po ang dyan, bubuhay po dyan hanggang sa mamunga po iyan. So yan po ang ating na-harvest ngayong araw. Ayan. So marami-rami rin po. So a blessing from our Lord. Naka-harvest po tayo ng saging na saba, saging na latundan at saging na lakatan. Ayan po. I-share natin ang ating blessing sa ating mga kamag-anak dito po sa amin. So bali 3 pamilya po ang ating bibigyan dyan. So hahati-hatiin ko po yan para ibigay po sa ating mga kamag-anak dito na malapit po sa atin. Ayan na po ang ating ipamamahagi sa kanila. Bali 3 pamilya po ang maghahati-hati po dyan. So i-share natin ang ating mga nakukuhang blessing sa ating mga kamag-anak o kahit na dito sa ating mga kapitbahay na may gusto
ng saging. Ayan po, maraming salamat po at salamat din po sa inyong patuloy na panonood ng aking mga reels video at mga long form video. God bless po and keep safe. Please follow for more. Goodbye. See you on my next vlog.